isang mensahe. Katulad ng panahon ni Adan, ang salvation ay huwag kumain. Pero natapos ito nung dumating si Noah. Ang salvation na sa panahon ni Noah ay sumakay sa arko. At nagbago na naman ito nung dumating si Moises. Ang salvation ay law, 10 Commandments. Pero nagbago ito nung dumating yung panahon ni Jesus Christ, na kahit na sumunod ka sa law, pag hindi ka mananampalataya sa pangalang ng Jesus, walang salvation. At dumating ang namatay ang Panginoon at natapos, sabi nga ng He that's in you, ang Second Testament, tapos na rin ito. Pumasok ang Third Testament. So naglalakbay po ang mensahe. At kaya nga, pumasok ang 7 seals. Amen. At bakit kailangan ang progression? Bakit tumatakbo ang mensahe at hindi nananatili sa nakaraan? Kasi ang mensahe po, yung totoong mensahe, buhay po yan. Kaya nagpapatuloy. Ngayon, pagka ang mga mensahe tumigil na, nagiging denominasyon ito, ibig sabihin, patay na. Kapag ang mensahe ay naging stagnant na, ibig sabihin, patay na po ang mensahe yun. Kaya makikita natin ang mensahe, kita nyo, lalo na kapag tayo ay may camp, marami tayong naririnig na bago. So, nagtataka tayo, bago na naman ito, bago. Kasi buhay po ang mensahe. At tulad din ng lagi kong sinasabi sa inyo, maging sa tao, nagpapasimula ang tao sa sanggol. Hanggang naging bata, nagbinata, nag-asawa, tumanda, naging lolo. So wala pong tigil yan. Ang tigil lang yan kung mamamatay na yan. Kaya makikita nyo na ang pagtigil, tanda ito na patay na. Hindi na yan mag-aano. Ang isang tao, pag matanda na yan, at natapos na yung kanyang layunin sa buhay, wala nang yan, kundi mamatay. Kaya dito rin sa spiritual, kapag hindi ka po nag-aabante, tanda yan, patay ka na. Yan po ang lagi niyong ilagay sa isipan. Dahil dapat nagpapatuloy ka. Merong pagsulong kasi, naalala ko po, meron akong isang membro sa Bicol noon. Kilala niyo yun. Tatay ni Teopani. Junida. Kilala niyo yun. Dati po, ayun, gitarista lang yun. Ang liit na bata yun sa, hanggang sa sumama-sama sa akin sa street evangelism ko. O ngayon, nagtuturo na. So, may progresyon. Na hindi po tayo laging tinuturuan, kundi dumarating din ang araw na tayo naman ang nagtuturo. Yan po ang pag-abante. Yan po yung buhay ng isang Kristiyano. May pagsulong talaga. Ulitin ko, pag ikaw stagnant ka, tanda ito na baka patay ka na rin. Amen? So, dito po tayo sa ng propeta. Sa this day, this scripture, sabi niya, is fulfilled. Sabi po ni Brother Branham, and I stood there a little bit till the Holy Spirit revealed it. I said, the entire Bible, as much has been revealed to man through justification, sanctification, the baptism of the Holy Ghost, the baptism in Jesus' name. And all these things has been revealed. But, pakinggan niyo po ito, na-revealed ang entire Bible, na-revealed
ang justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, baptism in Jesus' name. And all these things has been revealed. Okay, na-reveal na lahat. But there is secrets that's hid inside. Okay? Nandiyan na ba? O, tingnan niyo pa. But there is, na-reveal na. Na-reveal na yung mga, kumbaga sa panahon na yun, ito yung mga pangunahin. Saan na yun? Okay. Yan yung mga pangunahin. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, baptism in Jesus' name. Pero sabi niya, and all these things has been revealed. But there is secrets that's hid inside. So bagamat ito ay na-reveal na, yung mga pangunahin sa panahon na yon, meron pang mga hidden, mga nakatago. So kaya nga, maging sa atin ngayon, ang dami nang na-revealed. But bakit laging mayroong lumalabas na bago? Kasi may mga nakatago pa dyan. Hindi natin ito makukuha sa isa. Kasi ang mensahe po, ang word, ay eternal. Wala pong pagtigil yan. Kaya tuwing mayroon tayong fellowship, o maski sa, dyan sa may darating na mga speaker sa linggo sa sa Ordanita, mayroon na namang mga bago dyan. Kasi eternal po ang salita. Okay, sabi ni but there is secrets that's hid inside because the Bible sealed with 7 seals. I must go there to find it. That morning when those 7 angels come down and blasted at earth and rocks flew every way, 7 angels stood there and said, "Return back to Jeffersonville from where you come from, for the 7 seals of the 7 mysteries will be opened." So, merong bubuksan na naman. So, ito na mga nabuksan na rin ito sa atin, pero lagi pong merong mga bagong lalabas. Amen. Okay. Dito po sa token. Ito po ang sabi ng propeta. And I pray for those people now. Each one of them. So yan po ang ganon din tayo dito. Lagi nating pinagpipray ang mga tao, bawat isa. At ano ang dahilan ni Brother Branham? Bakit niya pinagpipray? I claim for Christ. Each one. Nakita niyo kung bakit tayo humahayo. Inaano natin sa Panginoon ng tao. Sabi niya, I claim as a trophy. Oh. Trophy ko pala kayo. Pag ako pala ay kahit ikaw, kapag nakapagdala ka ng kaluluwa, isang tropeyo, alam niyo ba ang trophy? Kanino binibigay ang trophy? Sa overcome, sa nanalo doon sa kung anong patimbalak yun. Kaya pag meron kang kaluluwa na nadala kay Lord, isang trophy mo yan. Nanalo ka. Amen? Sabi niya, I claim as a trophy for this message tonight of the blood of Jesus Christ and the Holy Ghost which came from the blood. Saan daw galing yung Holy Ghost? Sa blood. Okay. The chemical, sure, He gave His blood. He raised up His flesh, but He gave His blood. The chemicals dried up a long time ago down there at Calvary. So, yung dugo ni Jesus Christ noon sa Kalbaryo, wala na yun. Ito yun, baka natunaw na rin pati alabok noon. Ang dugo na yun kasi 2020 years ago. Okay. But the token that was in the chemicals, so, sabi niya, the Holy Spirit. So, ano yung nandun sa blood? Holy Spirit.
sabi niya, is just as fresh and real tonight as it was the day that the cells were broken in His body. So kung gaano noong tumulo ang dugo ni Jesus Christ noon, ganun pa rin ka-fresh daw ngayon. Yung dugo na yun. So, ang ibig sabihin, yung Holy Ghost, kasi ang blood, wala na yun, tunaw na yun. Yung buhay na nandun sa dugo, kung gaano yung ka-fresh siya noon hanggang ngayon. Wala pong pagbabago. Sabi niya, as it was the day that the cells were broken in His body, that is the token. That's the token. The everlasting token. Ano rin yung token? Bakit everlasting? Holy Spirit. Eternal eh. Amen. Chosen person. But under the sixth seal, where these trumpets opened, remember, under there, we find out that the Lamb came forth, appeared on the scene. Okay? He had left the mercy seat. So, iniwan niya yung trono ng habag. His work of redemption was finished. Kung papansinin po natin dito, yung redemption, tapos na. Pero may mga binanggit po dito, pinag-aralan ko kanina, na kung titingnan mo, parang, hindi tutugma. Pero, hindi pwedeng magkamali ang propeta. Sabi niya, remember, under there, we find out that the Lamb came forth, appeared on the scene. He had left the mercy seat. His work of redemption was finished. And He came forth and took the book out of the right hand of Him that sat upon the throne. And time was no more. So, after ng church ages po ito. So, wala na yung time. And immediately, an angel appeared in the 10th chapter and 7th verse. Revelation 10:7. Brother Branham yun. Okay. Saying, this angel came down and swore that time was no longer. But you see, in this book was what was redeemed. So, doon daw sa aklat ay nandoon yung mga tinubos. It was the book of redemption. Okay. And everything that He had redeemed was written in that book. Oh. So lahat daw ng tinubos ni Lord, nakasulat. Amen. Pinuntahan ko itong book na ito, nakita kong Rodolfo Labalan eh. Junior. Nakita niya rin ba? Pangalan niya. Sabi niya, and everything that He had redeemed was written in that book. All that He died for was written in the book. Okay, pakinggan niyo po ito. And He could not leave His mediatorial seat. Pero, di ba, nag-change na siya? Iniwan niya na yung mediatorial. Pero may sinasabi dito ang prophet na hindi niya pwedeng iwanan yung mediatorial. Nandiyan ba? Sabi niya? And He could not leave His mediatorial seat until He had thoroughly redeemed. O akala ko ba tapos na ang redemption? Pero bakit sabi rito, hindi niya pwedeng iwanan ang mediatorial hanggat hindi niya natutubos. Okay? Sabi niya, and He couldn't redeem it. Saan? At the cross. Oh. So yung mga nakasulat do, ay may mga tinutukoy si Brother Branham na hindi mariredeem doon sa kamatayan niya. Di ba yun ang pangtubos niya yung dugo? Pero sabi niya rito, and He couldn't redeem it at the cross. Oh. Sino ito? Samantalang kaya nga siya namatay para sa redemption ng lahat. Pero sabi niya rito,
And He couldn't redeem it at the cross. Bakit? Because they were predestinated in the Lamb's Book of Life. Oh. So, may mga taong hindi kasama doon. Bakit? Kasi itong panahon na ito, royal seed po ito. Yung mga nililigtas niya ngayon, kasi ituloy ko muna. And He couldn't redeem it at the cross because they were predestinated in the Lamb's Book of Life and had to stay on there to make intercession until that last person was finished. Ayun. So kung titingnan po natin ito, kung ang redemption po ay tapos na, bakit may mga pumapasok na mga bago? Tulad ng ambunaw, tulad ng bulusan. So may mga pinamamagitanan na lang ni Jesus Christ ngayon, yung mga pumapasok na mga bagong kaluluwa. May pakialam si Lord yan kasi kasama yan sa mga binayaran niya ng dugo. Amen. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay baka wala nang ligtas. Kasi tapos na ang redemption. No. Meron pa rin pinakikialaman si Lord ngayon ng mga bagong kaluluwa. At hanggat hindi na kukuha yung huling kaluluwa, hindi titigil si Lord na makikialam o mamamagitan. Pero sa mga predestinado lang ito na pupunta doon sa sixth dimension. Amen. Spiritual food in due season. Then back out there at the beginning of the 7 seals, when the 7 angels come down in that pyramid form, he stood there and told me to return back here and speak on those 7 seals. He'd be with me. He showed me what they were, the lost things. At dito po sa God's only provided place of worship. Pakinggan niyo po ito. Meron pong magandang sinabi ang propeta rito. But now we come to the head, the capstone. So, ano po ito? Yung, kumbaga, yung pinakadulo na ng pyramid. Ano yun? Grace, grace. The capstone cried. The headstone crying what? Grace, grace. Passed from death and greed into a living word of the living God. God's only provided plan for his age. His sons in the world age, quickened by the Spirit like a spark that's lit of something to make it alive, and seated now in heavenly places in present tense. Ang sabi niya? Seated, now in heavenly, hindi po sinabing uupo pa lang. Seated, past tense po ito. Now in heavenly places, in present tense, already alive and subject to every promise in the Word. Then what does that do? You, being a part of God's gene. Ano raw tayo? A part of God's gene. Pag sinabi pong gene, bahagi ka talaga nung, kumbaga sa, isa ka sa, alam niyo yung gene, anak, yung binhi, galing ka sa balakang. Ano sabi na? You being a part of God's gene, a part of the Word, other men a part of God's Word, seated together, manifest the entire body of Christ. Ano raw? Manifest tayo. Saan? The entire body of Christ.
Pipitsugin ba ang Kristiyano? Ha? May mabigat pa rito. Sabi niya, because there's no leaven among you. Walang libadura. Pure. Ha? See what he's talking about? Brother Brown, sabi niya, no leaven among you. So, ibig sabihin talaga ang mga Kristiyano, puro. Hindi compromiser. Kaya nga tayo ay, ako, alam niyo, natutuwa ako pag may nagtitestimonyong binago ang buhay. Kasi yan naman talaga ang natin, ang dapat gawin o ang dapat na kalalagyan. Maging pure. Pero kung mga dami mong halo na sa buhay mo, paano ka naging pure? Ha? Sabi niya, because there's no leaven among you. Okay? Just the word only. Seated in heavenly places in the door where he put his name, Christ Jesus. No leaven among you that brings the entire fullness of the Godhead bodily among you. Okay. Couldn't do it in Luther's age. Hindi nangyari ito sa panahon ni Luther. Couldn't do it in Wesley age. Hindi rin nangyari ito. Yung nangyari ngayon, hindi nangyari sa kanilang panahon. Couldn't do it in the Pentecostal age. Maging sa panahon ni Brother Branham, hindi rin nangyari ito. Kailan? But in the day when the Son of Man will be manifested, pakinggan niyo po ito, revealed, brought back the church together with the entire deity of God amongst His people. Ano sabi niya? The entire deity. Alam niyo ba yung deity? Yung, kumbaga, kung ano ang Diyos. Ano mayroon ang Diyos? Yung katangian ng Diyos. Nandyan sa believer ngayon. Ito po yung pagkakaiba nung panahon ni Luther, Wesley, at pati sa panahon ng Pentecost, yung Laodicea. Ngayon lang. So, kaya pala sabi ni Brother Branham, kung ako ang papipiliin ng panahon, ito yung gusto niyang panahon na ito. Kasi hindi nangyari ito sa kanyang panahon. Alin yung ang entire deity of God magmanifesto sa believer. Ngayon lang. Kaya, kumbaga sa napakapalad pala natin mga kapatid. Pero yung, bakit na mapalad ka pala? Bakit? Para ka nautangan ng 10 milyon. Hindi ka masaya. Dapat ang Kristiyano masaya. Kakaiba itong panahon natin. Hindi ito naranasan ng panahon nila. Biro mo ito? The entire deity of God amongst His people. Question and answer. When that which is perfect is come, ito na yon. Panahon natin yon. That which is in part shall be done away with. So all these little things of jumping up and down like a kid, trying to talk in tongues, and all these other things, when that which is perfect, and we do have today, kailan daw yung perfect time na pagdating ng perfect? Today. Hindi na naman sinabi, panahon ni Luther at ni Wesley at ng Pentecost. Sabi niya, today, by God's help, the perfect interpretation of the word. Meron pa bang panahon na katulad nito, yung perfect interpretation? Ngayon. Kaya nga, tingnan nyo, mga kasabay din natin na second coming, Brother Branham din sila. Pero hindi nila nakuha ang perfect interpretation. Waiting. Paano ka magiging perfect kung waiting? Ang perfect dito si Jesus Christ. At mapaperfect ka kung nandyan sa iyo si Lord. Dahil itong flesh, sabi ni Brother Branham, hindi ito talaga mapiperfect.
Pero kung nandiyan sa iyo yung perfect, pati yung flesh mo, ano pa perfect? Amen. Sabi niya. And we do have today, by God's help, the perfect interpretation of the word with divine vindication. Then, that which is in part is done away with. Okay. At dinugtong niya, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, but when I become man, I put away. So parang, ang perfection, kumbaga sa maturity. Matured ka. Nung bataan niya ako, ang pananalita ko, bata. Okay. Pero nung ako ay maging, matured na, ang pananalita ko, pang matured. So kaya nga makikita nyo ang perfect na tao, matured po yan. Hindi na yan laging pinagsasabihan, pinapaalalahanan, ito yung trabaho nyo. Kusa niya ng ginagawa kasi matured po yan. Na hindi na sila yung laging pinapaalalahanan. Ang mature po, alam mo ang dapat mong gampanan bilang isang Kristiyano. Kung ikaw hindi mo pa rin nagagawa, yung dapat mong gampanan, ibig sabihin, sanggol ka pa. Nakatsupon ka pa, nakalampin. Pero kung ikaw yung matured na Kristiyano, hindi ka na pagsasabihan. Alam mo na kung ano ang tungkulin mo sa church. Bilang Kristiyano. Okay, sabi niya, but when I become a man, I put away childish things. So, maging sa na ito, nandun pa rin yung progression, yung pagsulong ng isang tao. Amen. Tuloy natin. What shall I do with Jesus? Notice, sabi niya, God's daughter. Sino yung daughter? The church. Kasi ang church po, man and woman. Babae po ang church. The bride is also a product of God and His Word uniting. The Holy Spirit uniting in a body of flesh. Saan daw ang Holy Spirit? Nakipag-unite? Saan? Sa body mo, sa body ko. Sabi niya, uniting in a body of flesh, it produced the Son of God, a product of the righteousness of God, and in the last day, as we're told, as it was in the days of Sodom, the bride will be united by the word of God, made manifest in the flesh. Saan magmamanifest? Sa flesh. So, ito po yun. Panahon na ito. Okay, sabi niya, a Holy Spirit sealing them into God and sealing unbelief out on the outside. So, bakit po nasa laman natin ang Holy Ghost ngayon? Nagsisilyo siya, nagtatatak. Yung pag-aari ng Diyos, tinatatakan niya na. Pati yung unbelief, sabi rito, tinatanggal. Hindi po matatanggal ang unbelief kung walang Holy Ghost dyan, mga kapatid. Kaya nga, makikita nyo ang nagtataglay ng Holy Ghost, nananampalataya po yan ng totoo. Hindi po yan nagdududa. Wala pong takot yan. Amen. Sabi niya, a Holy Spirit sealing them into God and sealing unbelief out on the outside, sabi niya. God is uniting His bride. Sino yung bride? Okay. So, ang Diyos daw nakikipag-isa sa kanyang nobya. She's coming together from the east and the west, from the north and south. There's a uniting time. And that's on right now. Kailan yung uniting time? Now.
hindi ito parating. Yung iba, na believer na propeta, ang uniting time nila, malapit na. Pero sabi ng prophet, ngayon, ang uniting po na ito, ang Diyos at ikaw, magiging isa. Ay, kung hinihintay mo si Lord, paano kayo pa magiging isa niyan? Naghihintay ka. Ha? What's he uniting for? Para saan? The rapture. Anong ito year? 63. Noong nag-rapture. Kaya kung hindi ka pa na-rapture, 63, ilang taon na? Ha? Ano ngayon? Ilan? 63 years? Hindi ka pa rin na-rapture. 63 itong mensaheng ito. God's getting here ready. Yes, sir. Uniting. What's uniting? With the Word. Ayun. So saan daw tayo unite ng Holy Ghost? Sa mensahe. Amen? Sana yun. For all heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. She's uniting herself with, thus saith the Lord, regardless of what any denomination or anybody else says. She's uniting herself. She's getting ready. Why? She is the bride. Paano ito? Paano nila ito tatanggihan? Ang katotohanan ito na ang uniting time is today. Salamat sa Diyos. Tayo pala ay nakipag-unite sa atin ng Holy Ghost. Amen? Amen. Hindi ko po ito mensahe. Binabasa ko lang naman. Sabi niya. She's uniting herself. She's getting ready. Why? She's the bride. And she's united herself with her bridegroom. Sino yung bridegroom? Si Lord. And the bridegroom is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelled among us. And the church and the bride and the Word is becoming so one until the very Word itself is working out the works of the bridegroom. Ayun na naman. Ito ang minsan nagiging questionable po ito sa akin sa maraming Kristiyanong nakikita ko. Sabi kasi dito, ulitin ko, and the church and the bride and the Word is becoming so one until the very Word itself is working out the works of the bridegroom. Iyan po yung John 14:12. Ang sumasampalataya sa akin, gagawin din niya ang mga ginawa ko. So pag hindi po natin ginagawa ito, sayang. Kasi lahat po ng, ulitin ko ito, lahat ng believer, may autoridad po yan na binigay si Lord. Gamitin mo. Ako ginagamit ko eh. At huwag mong sabihin ako lang. Lahat po ng believer, meron. Gagamitin lang yung autoridad. Kasi lahat ng believer, mga kapatid, hindi po yung, kasi yung iba, may gift-an niya si pastor. No, hindi lang ako, lahat ng believer. Sabi po yan ng Bible. At inulit dito ng propeta, until the very Word itself is working out the works of the bridegroom. Yung gawain ni Lord. Kasi, noong si Jesus Christ po ay namatay sa laman, sabi ng mensahe natin nung isang na nagpapatuloy si Lord sa pagtatrabaho. Umalis na ngayon laman niya. Paano niya maipagpapatuloy? Kasi yung the life in the blood, nasa believer yung Holy Ghost. Yun yung buhay na nasa dugo.
nasa believer. So, nandiyan si Lord sa katawan mo, habang ikaw ay nagtatrabaho kay Lord, yung trabaho ni Lord na iniwan niya noon, ikaw ang gumagawa. Dahil nandiyan siya eh. Siya pa rin ang gumagawa, hindi naman ikaw. Ginagamit lang niya yung flesh mo. So nagpapatuloy si Lord na magpagamit tayo. At hindi lang po yung, kasi yung Acts 1:8, dalawa po yun. Sabi ng Panginoon sa mga apostol, and ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Oh. So bakit inauna yung power? Kasi pag witness mo, kailangan mo ang power. Iyan yung gagamitin mo sa pag-witness mo. Kasi halimbawa, doon sa sa mga pinuntahan ko mga krusada natin, naaano si Lord na itataas kasi biro mo, gumagaling yung tao. At sinasabi ko, hindi ako nagpapagaling sa inyo. Wala akong magagawa dyan. Si Lord, buhay kasi si Lord. Siya ang nagpagaling sa inyo. So naluluwalhati ang Panginoon kapag ginagawa mo yung trabaho niyan na iniwan. Amen. So hindi naman natin kinukuha yung karangalan ni Lord. Binabalik natin. Hindi ko naman pwedeng kunin yun. Sino ako? Trabador. Last. He did it in the reformers, taken on a bail, until finally it come down through the Lutheran age, down through the other age. Then finally, it comes out into the complete. Okay, so saan daw nagmula ito? Magmula sa reformers, si Luther po ito. Then, pagkatapos na dumaan sa, sabi niya, it comes out into the complete. Just before it comes, sabi niya, a prophet arises again. So parang ganito. Panahon po ni Paul, nagtapos yung Ephesian Church Age. Pumasok si Irenaeus. Kung natapos man yung mensahe ni Paul, nagre-raise up uli ang Panginoon ng another prophet. Pag wala na. So, ibig sabihin, hindi pababayaan ng Panginoon na mawala ng propeta ang lupa hanggat merong mundo, hanggat merong tao. So, sabi niya, just before it comes, a prophet arises again. When it does, it foreshadows the word, showing back there, revealing what's been done, what's been left of, that the church would be without understanding. So bakit niya ginagawa yun? Ayon ni Lord na wala tayong alam, walang alam ang tao. So kaya nagpapadala si Lord ng another prophet para ang mga tao alam nila kung ano ang mensahe sa bawat panahon. Amen? Ano sabi niya? Ulitin ko. What's been left out then of that the church would be not without understanding. Then, when this fades out, then like John said, I must decrease, he must increase. Then all in all comes into him. He's fully manifested through Luther, Wesley, Pentecostal age. And on down, he's fully manifested. You see, come down, just a manifestation, God unfolding. So yan po ang Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng, ngayon, wala na ang ating propeta. Pero yung spirit of Brother Branham, nandito. Magtataka ka na lang bakit may mga nire-reveal sa ating mga bago. Amen? Babasahin mo lang yung ni Brother Branham. May natutuklasan kang bago. Ito, ngayon ko lang ito binasa. May mga nakita ako. Amen? Kahit sino sa atin, magbasa lang kayo. May makikita kayo kung sensitibo ang espiritu ninyo. Pero kung para ka nagbasa ng comics, wala ka makikita.
Pero kung basahin mo ito, Lord, bigyan mo ako ng revelation. Maraming ipakikita sa iyo si Lord na nakapaloob sa mensahe. Amen? Okay. Pray tayo. Awit tayo.